Marami sa mga tao hindi pa talaga handa na magkaroon ng maraming pera. Kaya naman pag nagkaroon ng pera, madali lang ito mawala sa kanila. Or bumabalik din sila sa pagiging mahirap. Kaya naman sa video na ito, malalaman mo ang 8 napakagandang aral bago ka patuluyang yumaman. Pero siyempre bago po yan, hayaan nyo po muna akong magbibigay ng taos-pusong pasasalamat sa pagsubaybay sa ating munting channel. Sana magtagumpay tayong lahat at hindi lang po yan, sisiguraduhin kong hindi masayang ang oras mo sa pagpapanood ng mga video natin. At kung ready ka na, let's go! Number 1, dapat matuto sa iyong pagkakamali. Alam natin sa buhay, minsan may mga desisyon talaga tayo na mali. Na yung sa umpisa pa lang, alam mo na talaga na may mali. At minsan naman, hindi din talaga natin nakikita na mali talaga yung naging desisyon natin. Pero ang pinaka-importanting aral dito ay matuto ka sa iyong pagkakamali at matutong bumangon mula dito. At iwasan mo na maulit pa na gawin ang mga pagkakamali na yun. Kasi kung hindi, parang sirang plaka ka na lang yan na paulit-ulit na lang. Nasampal ka na nga sa kaliwang bahagi ng iyong mukha, tapos ngayon gusto mo pa pati sa kanan. Sabihin na natin na normal lang ang magkamali. Isipin mo na lang na lahat ng pagkakamali mo ay magbibigay ito ng aral sa iyo. Lahat naman tayong tao ay nagkakamali talaga. Kaya lang, hindi yung iba na gustong umunlad ang buhay, natuto sila mula sa kanilang pagkakamali at naging daan ito para maging mas mahusay pa. Hindi na kailangan pa na magpakalugmok ka pa at tuluyang maghirap dito sa mahabang panahon. Dahil wala ka naman talagang mapapala doon. Mas nakabubuti na tanggapin mo yung kamalian mo at magbubon ka na para sa ikabubuti ng buhay mo. Number 2, mabuting relasyon sa kapwa. Bago ka patuluyang yumaman, dapat meron kang ganitong pag-uugali. Tandaan mo, napaka-importante nito na magkakaroon ka ng maayos na relasyon o maayos na pagtrato sa kapwa mo. Hindi porket mas nakakaangat ka na sa buhay o mas malaki na ang kinikita mo ay para bang minamaliit mo na ang mga ibang tao sa paligid mo. Hindi dapat ganun. Hindi po pwede na ang palaging tingin mo sa sarili mo ay napakataas mo na. Sabi nga sa Bible, ang taong mapagmataas ay ibababa. Kaya kung gusto mong manatili sa kinatatayuan mo ngayon, ugaliin mong maging mabuting tao sa kapwa. Number 3, ikaw ang gagawa sa iyong kinabukasan. Bago ka pa yumaman, dapat alam mo ito na walang ibang taong gagawa para sa iyong kinabukasan. Hindi ito kayang gawin ng magulang mo, kapatid o kapitbahay o kung sino man. Marami kasing tao ang nagdidesisyon sa present nila na puro sablay. Dahil yung ginagawa mo ngayon, malaki kasi ang magiging impact nito sa iyong kinabukasan. Mga ginagawa mo ngayon na akala mo maliliit lang na bagay, pero posible kasi na nakakaapekto talaga ito sa takbo ng iyong bukas. Kaya kung hindi mo maayos ang paghawak ng iyong pera, gasto dito, waldas doon, pinangiinom mo lang ng alak ang pera mo, pinagsusugal mo lang at iba pang habit na nakakaubos talaga ng pera, ay sigurado ako mawawalan ka talaga ng pera para sa iyong bukas o sa susunod pang panahon. Kaya dapat alam mo talaga yung ginagawa mo ngayon. Kahit hindi lang patungkol sa pera, dahil sigurado ako may balik yan sa iyo in the future. Huwag mo kalimutan na ang maayos na gawa mo ngayon, lalong-lalo sa paghawak ng pera, ay maging benefits mo ito sa hinaharap. Number 4, panatiliing healthy ang lifestyle mo. Bago ka patuluyang yumaman, dapat priority mo ang kalusugan mo. Marami kasing taong yumaman na tsaka na nila naisip na mahalaga pala ang kalusugan. Na sana pala iniingatan nila ang kanilang katawan, na sana hindi na lang nahilig sa pag-inom, hindi na sana nahilig sa pag-iusi, o di kaya nakapag-exercise man lang. Kaya kailangan balanse talaga ang buhay, hindi pwedeng puro sikap lang ang buhay. Dahilan na napababayaan din ang sarili at kalusugan. Masyado ka nang nasobrahan sa pagod at puyat, o di kaya yung iba wala talagang pakialam sa kalusugan nila. Kaya nanghihinayang na lang kung bakit hindi nila ito naiisip noon. Kasi nga naman ngayon, meron na silang mga sakit na nararamdaman. At maliban pa dyan, kung maaari hindi din dapat magbago ang lifestyle mo. Dapat hindi din yan sasabay sa pagtaas ng income mo. Kung kaya mong mabuhay ng mas mababa, mas okay. Dahil mas marami kang pera na matitipid at magagamit mo para sa ibang opportunity para mapalago pa ito. Malaking kamalian yan na kapag malaki na ang kinikita mo, lumalaki din ang gastos mo. Baka ang magiging ending, babalik ka pa rin sa wala. Number 5, huwag maging kampante. Dapat sa umpisa pa lang, huwag maging kampante. Dapat willing ka palagi na aangat pa. Gawin ang mas marami at mag-improve. Kasi kung hindi ganito ang mindset mo, baka pag dumating ang time na yayaman ka na, baka magiging kampante ka na. Magiging tamad ka na o di kaya pa-relax ka na. At wala nang gagawin sa buhay.
Ang iwasan natin dito ay yung babalik yung dating ikaw na pa-chill-chill lang, patamad-tamad na. Oo, sabihin na natin na wala namang masama sa pag-relax-relax. Pero ang magiging problema dito ay kung maging dahilan na ito na hindi ka na nagiging productive. Baka kasi piliin mo na lang na ayaw ng kumilos na siyang nagpapahusad ng iyong buhay. Lahat ng nai-stuck sa kanilang comfort zone ay hindi na talaga umaangat. At huwag kang mag-expect pa na kung may mangyayari pang maganda kung wala ka namang ginagawa sa buhay. Number 6, hanapin mo ang mga tamang tao. Dapat hanapin mo ang mga tamang tao o mga grupo. Isang bagay ito na mahalaga para sa pagyaman mo. Mga taong hindi ka ma-impluwensya sa mga maling gawain at mahalaga din ang mga taong kasama mo ay tunay sa iyo at hindi ka lang ginagamit or sinisiraan para lang sa sarili nilang interes. Kasi maraming tao ang napupunta din sa mga maling tao. Mga kaibigan na puro bisyo lang ang naidudulot sa iyo. O di kaya ay mga toxic, mga taong napaka-negative. Kasi kung maging mayaman ka na at maling tao pa rin ang sinasamahan mo, may malaking chance na matulad ka rin sa kanila. Kung palasugal sila, palainom, o puro travel, masyadong maluho, posibleng mangyari din na maging ganito ka. Pero kung isa ka sa mga tao na hindi naman ganun kahilig sumabay sa uso, ibig sabihin hindi maganda na sa kanila ka sumasama kasi wala naman silang maiambag sa pag-asinso mo. Sila lang yung mga tao kaibigan mo na para lang sa happy-happy, pero kung gusto mong mag-level up o mag-business, hindi sila ang mga taong kailangan mong makasama na posibleng magpapahirap sa iyo o hihila sa iyo pababa. Number 7, paano ang tamang paghawak ng pera? Bago ka pa tuluyang yumaman, isa pa ito sa dapat mong matutunan kung paano talaga ang tamang pag-manage ng pera. Mahalaga kasi na marunong ka talaga dito at hindi kayong tipong tao na tagawaldas ng pera. Kumbaga, malawan di millionaire ang galawan mo. Dapat marunong kang magtipid, magtabi ng pera at matuto din magpalago ng pera para hindi ka agad maubos ito. At para hindi ka nababalik sa wala. Kasi kahit pa gaano kalaki ang pera mo, kung hindi ka talaga marunong nito, mauubos pa rin ito. Maraming tao ang nakahawak na ng malaking pera, halimbawa na lang dito ang mga atleta. Pero masakit man na katotohanan, pagkalipas ng ilang taon, nauubos din ang kanilang pera. Dahil wala silang idea patungkol sa pera. Hindi naman siguro lahat, pero marami talaga ang nangyayari na ganito. So kung ayaw mong matulad sa kanila, ngayon pa lang maging disiplinado ka na pagdating sa pera. Number 8, panatiliing mabait o magiging humble. Bago ka pa maging mayaman, kailangan mo matutunan ang magiging humble. Kasi minsan yung iba kapag nagkakaroon ng kaunting pag-angat sa buhay o di kaya ay sabihin na natin na nagkakaroon na ng yaman, ay para bang lumalaki na yung tinga. Oo, okay lang naman siguro na paminsan-minsan magyayabang tayo dahil proud tayo sa ating tagumpay o sa naabot natin sa buhay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ginagawa mo ang mga ito. Baka kasi makasanayan mo ito, hindi na rin maganda. Kasi posibleng malihis ka sa focus mo dito. Imbis na ang focus mo ay ang pagpapayaman, pero ang resulta pala nakapokus ka na sa pagyayabang sa iba. So ang mangyari dito, magiging magastos ka na, bili ka ng mga bagay na ipagyayabang mo lang naman. Imbis na nagpapayaman ka o nagpapadami ka ng pera, dahil sa pagyayabang mo, posible ka pang mawalan at maaaring dahilan pa ito na maghihirap ka na ulit. So maraming salamat at nakaabot ka sa part na ito. Hangad ko rin ang iyong tagumpay. Paalam.